Alden Richard Day. Yan ang event ni Alden dyan sa OWA Kabuhayan Expo 2026 sa SMS Convention Center, Manila. Yan ang ambassador ng OWA, Alden Richard. Yan tinawag na si stage. Yan ang speech ni Alden. Magandang umaga po sa inyong lahat. So, before I go to my speech po regarding mental health po, siyempre, gusto ko lang pong i-follow up at gusto ko pong magpasalamat first sa ating admin Iwa Ikaw-nan. Actually, aside from the fact na malapit po sa akin ang kababayan nating OFW, naniniwala po kasi ako at I've always believed in the heart of EY. And her advocacy for social change and para mabigyan ng tamang alaga at kalunga ang ating mga kabayang OFWs. And that's the reason I'm moving this out of group with. And ang nasasabi ko lamang po ay ito po, si Alden Richards para sa mga kababayan nating OFW all the time. So yan, magandang araw po sa inyong lahat. At una po sa lahat, siyempre nais ko po magpasalamat sa OWA for inviting me here, siyempre with our admin TY na kaunan na pinakamamahal ko po. At sa lahat po ng ating mga partners na nag-organisa ng OFW Kabuhayan Expo 2026. Para po sa akin, napakahalaga po yung mga ganitong pagtitipon dahil pinapakita nito na sama-sama po tayong kumikilos para sa kakanan ng ating mga OFW at kanilang mga pamilya. Sa tema po natin ngayon na kalinga, kaalaman at kabuhayan, na nais ko po sanang bigyan diin yung isang mahalagang aspeto, which is yung kalinga po, ang pag-aalaga natin sa ating mental health. I think this is one of the things na medyo take for granted in the past years, but I'd like to believe na dito po natin siyang bigyan ng pansin at dapat kinoconsider po natin siya sa ating pang-araw-araw na buhay. Tignan po natin na mga kababayan po nating OFW ay mga tunay na bayani po. Kayo po talaga ang representation ng naging isang bayani, ipan at palis sa kanilang mga palis sa kanilang mahal na bansa, iiwan ng kanilang mga pamilya, po, hindi po kami at bigyan ang kanilang mga mahal sa buhay ng magandang kinabukasan. I think it's one of the traits po ng ating mga kababayang OFW that we should all be proud of. And paano po ang inyong mga sarili because of that. There's no greater sacrifice than living the ones that you care about and the ones that you have. And kahit malungkot, kahit mahirap, ginagawa niyo po yung para sa mga value sa buhay. And I think that's Filipino trait that we can all be proud of. Mamalaki natin sa buong mundo na tayo. Dahil sa inyong sipag, sakripisyo, and marami pong pamilyang Pilipino ang nagbibigyan pag-asa at nagbibigyan ng magandang bukas. Kahit yung mga pagkakasipang po na hindi naman po natin may kasa na nakakainin tayo ng pagod, pamumula sa ating mahal sa buhay o mga aksyon na tumadating sa atin, nais natin ipaalala at nais po natin ipaalala sa inyo na hindi po kayo nag-iisa. Nandito po kami, nandito po ako, nandito po ako para sa inyo. Narito tayo bilang po, para makita natin ang ating pagkakaisa towards a better future for our overseas Filipino workers. Nandito po kami, handa kayong supportahan, tinggan, sa natin. Para sa inyo, mahal sa buhay. Naman dapat sa pisikal at hindi na po dapat sa financial yung nagtutuunan ng insin para sa ating mga OFWs. May emotional at meditating tayong mental aspect ay kailangan ng pahalagahan sa araw-araw. Kaya naman po, tandaan natin, may na reintegration ay hindi tungkol sa kumpayan o negosyo. Kasama dito ang pag-alaga sa inyo pong mental health at emosyonal na kalagayan. At ang muling buo ng koneksyon
sa inyong pong mga pamilya. Bilang isang volunteer ambassador po, naniniwala po ako na ang mental health care ay hindi magiging privilege lamang. Ito po ay isang pangangailangan. Dapat itong maging accessible, kaya at tuloy na ibigay po sa ating mga OFWs. Siyempre po, bago po sila umalis, upang sila ay nasa ibang bansa, lalo po pagbalik nila dito sa Pilipinas. Kailangan nating ang stigma tungkol sa mental health. Ang pagiging itong ay hindi po senyales ng kahinaan. Ito po ay tanda ng lakas. Walang masama sa pagsasabing nahihirapan ako o kailangan ko ng tulong. Diba? Minsan, tayo po kasi as Filipinos, so known to be resilient. Matiisin po ang napilipito sa buhay. And isa po rin sa mga bagay na dapat din natin ipagmalaki. Pero, siyempre, at the end of the day, proud tayo. Ang hindi na nag-okay po ng pagod. Kaya sinasabi ko po sa inyong lahat, kailangan po na umasin po. Humingi po ng tulong sa tamang tao at sa tamang institusyon. Kaya po sa ating mga OFWs po na nandito ngayon at siguro po sa mga makakapanood ng video na to at nakikinig online, nais ko pong sabihin na hindi kayo mag-isa. May mga taong handang binig at handang umalalay po para sa inyo. Para po sa ating mga OFWs, napakahalaga ng inyong papel po. Kayo ang unang tahanan ng pag-unawa at pagmamahal. Sa lahat po ng nandito ngayon, mula po sa ating gobyerno, sa ating mga private sectors at komunidad, inihayahan ko po kayo na magiging bahagi ng solusyon. Sama sa ating palakasin ang suporta para sa mental health ang ating OFWs. Simuli po, ang tunay itong buntay ay hindi lang masusukat sa kita o sa negosyo, kundi sa kalusugan ng isip, puso ng bawat pamilyang Pilipino. Isang paalala lang po sa ating mga mahal na OFWs, kung kayo man po ay may pangangailangan na tulong ng kailangan niyo po ng taong kikinig sa inyong mga saloobin at problema, huwag niyo pong kalimutan na nandyan po ang OWA. Bukas po ang ating OWA hotline 1348. Ulitin niyo po ang ating OWA hotline 1348. Ganun oras, ito 7 po yan. Meron pong handang makinig. Kung bigay ng tulong kahit nasan man po kayo ng mundo. Kaya po, isa pong karangalan na nandito ako ngayon, isa pong karangalan na kasama ko ang ating mga kababayan at mga tao sa likod ng OWA handang magbigay ng tulong at magbigay importansya po sa ating overseas Filipino workers. Andito po ako, andito po ang OWA para sa inyong lahat. Mahal po natin kayo at andito lang po kami palagi na bigyan kayo ng tulong at suporta. Kasi kung ito akong sigari, kung yung Christmas sa inyong lahat. Don't forget to subscribe, click the notification bell for more update. This is Richard, the Action Vlog. Stay tuned for more videos. See ya.